Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Lucas, Kapitulo 17. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod, datapwat sa abad niya o pinanggalingan. Mabuti pa sa kanya kung bitina ng kanyang leeg ng isang bilingang bato at siya'y ihagi sa dagat, kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, at kayo'y tatalimahin. Datapwat sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa, na pagbabalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka agad at maupo ka sa dulat ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng mahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom. Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, mga alipin, walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan namin gawin. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayo, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nanalili sila. At isa sa kanila, nang makita niya siya'y bumalik, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan, na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi ba 10 ang nagsilinis? Datapwat saan nangaroon siya? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw
Nahahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. At sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto. Huwag kayong magsisiparoon, ni magsisisunod man sa kanila. Sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng langit ito. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisipili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na yaon, ang mapapasabulungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manao upang kunin. At ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan yaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki ang sasaisang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabugin ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, "Saan, Panginoon?" At sinabi niya sa kanila, "Kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak."